Ayan po guys, so kamusta po ang lahat? So another topic po ang ating pag-uusapan tungkol pa din po sa Techram channel. Ito po ay galing pa din sa kanilang live, silang tatlo, si Techram, Techforeign, tsaka si Tech June. Kung saan nga po ay pinayuhan nga po ni Techforeign si Techram na mag-move on na at tanggapin na hindi na babalik pa si Dave sa kanya. So panoorin po natin ito, intindihin tapos magbigay po tayo ng ating opinion. Baka na malungkot. Malulungkot. 6,390 yan viewers so natin. Tanggapin mo na di na babalik. Para makapag-move on ka na lang. Beshi channel. Umaasa pa po kasi dapat talaga idapa natin sa lamesa to eh. Paano niyo tuturuan yung puso ng... Sige, turuan niyo yung puso ng isang ama na paano niya basta mawawala sa puso niya. Na? Yung pinagsama namin. Ikaw nga inuudas ka na eh. Yung damdamin ng yung damdamin ng isang ama, hindi niyo basta-basta kasi maano. Hindi naman kasi siya yung parang tinulungan mo lang. Anak mo yun eh. Anak yung turing ko sa kanya. Hindi siya kasi. Tama na. Special siya dito kaya. 100. May anak ka, yung mas i-focus mo na lang yung pagmamahal mo sa mga sariling anak mo. Yun din. Dahil nga... Balay mo, sabi nga ni Tito Bal, naglalakad dyan, kataas pa naman ang bahay mo. Naglalakad yung anak mo dyan, may tumulak. Ano pa magagawa mo? Yung yung damdamin ng isang ama ba? Kasi hindi parang ang hirap pong Focus mo na lang sa mga anak mo yan. Tita, thank you for sending Sayang yung 5 pagmamahal mo na hinaano sa'yo. Itutok mo na lang sa pamilya mo. Pero iniisip ko, Tito Sana Poren. pag pinipilit mo yung ganyan, pinipilit mo pa rin yan sana. Huwag dumating yung panahon na papilian ka ni Jack. Sino pipiliin mo? Iniisip ko kasi ano pang saysay nung nagkita kami nung una. Ala na yun, tapos na nga. Siya nga tinapos na niya eh. Hindi na nga niya tinignan lahat yun. Kasi, kaya huwag ka nang umasa pa. Ayun nga po yung kanilang conversation sa live nilang tatlo. Ayan nga po. So yun nga po, until now po kasi is patuloy pa rin pong umaasa si Techram na may chance pa nga po na babalik si Dave sa kanya kasi ang kanyang kasi is yung statement ni Dave is hindi nga daw ito galing kay Dave. So gusto ni Techram na makausap mismo si Dave harap-harapan or sa harap niya mismo si Dave ang magsabi ng mga ganoong bagay. So kaya may kumbaga may hope pa sa kanyang puso na may chance pa talagang babalik si Dave sa kanya. Pero sabi nga ni Techforeign na huwag na itong umasa pa, tanggapin na nito ang katotohanan na hindi na babalik pa si Dave sa kanya at mas i-focus na lamang niya yung kanyang pagmamahal, ang kanyang oras, ibuno niya ang kanyang oras sa kanyang tatlong anak tapos sa kanyang asawa na si Nanay Jack. Kasi yun, para kay Techforeign kasi, sabi niya last time na sobrang nga po siyang nasasaktan sa mga pangyayaring ito para sa kanyang kapatid na si Sir Ramil or si Techram. Kasi yun nga, nakikita kasi nila yung kung paano nga ba or gaano nga ba kasakit ito kay Techram itong mga pangyayaring ito. Pero yun nga, hindi rin po natin masisisi si Techram na ganito, na iniisip niya na may pag-asa pa kasi siya mismo yung nakasama kasi ni Dave, siya mismo yung nag-alaga kay Dave for 5 years. So kumbaga, andun sa puso kasi ni Techram na kumbaga hindi kasi ganito niya pinalaki si Dave at alam niya na hindi ganoon si Dave. Pero yun nga, may mga bagay din talaga na mahirap i-explain. For example na lamang itong nangyayari kay Dave ngayon. So kitang-kita naman natin sa mga vlogs nila na masaya sila at mahal na mahal ni Dave si Tatay Techram, mahal na mahal ni Techram si Dave. Pero yun nga, sa isang iglap, bigla na lamang itong nagbago nang dahil nga po sa sinasabi nilang mga sulsul nga po sa mga nakapalibot or nakapaligid kay Dave. So, hindi rin natin masisisi yung mga tao na magagalit kay Dave, na mangbabash kay Dave kasi yun nga 5 years din kasi sinuportahan si Dave ng mga tao, ng mga ka-Techram, mga supporters ng Techram channel. 5 years din, tapos sa isang iglap ka noon na lamang. Pero pagdating dun sa pag-asa, mostly kasi or majority kasi sa mga viewers
ay ayaw na nilang bumalik pa si Dave sa poder ni Tekram. Tama din po yung sinasabi ni Kuya Val na mahirap yon na since may mga sariling mga anak si Tekram, tapos pababalikin si Dave, baka may mangyaring hindi maganda since nangyari na nga po ito at nalaman na nila kung ano ang pag-uugali, ganito, ganyan. So, yun, sana makinig na lamang din si Tekram sa mga payo ng mga tao sa kanya, especially sa pamilya niya kay Tek Poren, kasi hindi naman magpapayo ng hindi maganda ang kanyang kapamilya. Sabi nga ni Tek Poren na isa lang naman si Dave daw, pero andun sila, napakarami nila buong pamilya, may mga Tekram communities pa na nagmamahal sa kanya. So, dapat mag-move on na daw si Tekram. Mag-move on na, wag nang umasa at tanggapin na hindi na babalik pa si Dave sa kanya. So, imagine guys, magto 2 weeks or 1 week sobra na yata since nangyari ang issue na ito. But until now, wala pa ding nangyayaring sorry si Dave or sinasabing sorry si Dave kay Tekram. Yung last statement lamang niya is all about nga po dun sa mga sinasabi niya ang pagmamaltrato at hindi na siya babalik pa. Pero never ever nagsabi si Dave ng sorry kay Tekram. So doon pa lang maiisip na natin na wala sigurong chance kasi hindi nagpapakumbaba yung bata eh. Hindi rin naman natin masisisi yung bata kasi yun nga, may mga tao kasing mga nakapaligid sa kanya na siguro sinusulsulan siya, gaya nga po ang sinasabi nila na may mga sulsul. So ayun, we are hoping na lamang na maging maayos pa din ito. Ipag-pray po natin na maging maayos ito. Nang sa ganon is manumbalit na yung tawag niyan, saya sa puso, kasi mahirap yung ganito na na hindi lang para kay Tekram, sa Tekram family, kay Dave or sa kanyang family, maging sa ating mga viewers. Sorry. Mahirap ito sa atin kasi sinubaybayan kasi natin yung bata. So masakit sa puso natin, mabigat sa puso natin na ganito po yung nangyayari sa mag-ama. So ipag-pray po natin na maging maayos na ito, makapag-usap na sila. Maayos na ang lahat para maging magaan na po sa ating mga kalooban ang mga bagay-bagay. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi, ulit po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na diyan po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun, kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So once again, inaulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless and bye for na po.